Yes, hello, good morning mga ka-For The Bodies. What a beautiful day. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, at sa mga masugid po na tagapanood po natin dito sa ating vlog po. So, andito po tayo ngayon sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, at meron po tayong property bibisitahin. Ayan, yan mismo nakikita nyo po na yan nasa harap natin. Ang ganda. Meron po siyang palayan, yan makikita nyo po may tanim na yan. Ano po, yung katawid po niyan doon, kalsada na po yan. Tapos mula National Highway po, nasa almost 200 meters ang po tayo National Highway. Ano po, yan pwede po diyang itawid, yung ano, lalagyan lang po ng culvert po doon kasi meron pong, ang boundary po niya doon is may sapa po dyan. Pero dito po kami dumaan. Ayan po, yung pathway po na yan, may pathway po dito, concrete pathway po, papunta po doon sa kalsada. Bale, ito yung dulo ng kalsada. Tapos yan na po kasama yan. So maganda po sa property na to. Yan kasama po yan lahat. Yan po may mga niyog. Ano ho. Tapos so may pigiring kasama. Ayan bibisitahin po natin yan. Ano ho. Tapos yan. Malawak na pala yan. Ano ho. So ayan mga ka-For The Bodies. O tara. Pasukin po natin. So dito po kami dadaan. O. Binabati ko po pala yung mga followers po natin, mga subscriber po natin. Ano, isang mapagpalang araw po sa lahat. Kumusta po kayo? Ano po? So ito po is a new listing po natin ito ngayon. At napakaganda po nitong property po na to. So tara, explain po natin sa inyo kung ano po ang meron dito sa property po natin na to. So from Manila po, nasa 5.5 hours drive po ito. Ayan po, kasama po yan. Yung Linderosa niya po, yung mga gumamela po doon. Okay. Tapos, hanggang dyan po. Ayan, yan. Diretso po yan dyan. Dalawang hukay okay, niya. Napakaganda po niyan. Opo. So, ito naman po yung niyugan niya. So, ayan, kasama natin si Kuyang Caretaker. Siya po yung caretaker nitong property. Ayan, pwede po kayo dito mag-alaga ng baka. Habang yung mga niyog, ano po? Yan, maganda po yung property, malinis. Ano, very relaxing sa mata. Ilan po ang kabuang sukat nito, tay? Kulang 3. Kulang 3. Okay. 2.9 okay po. So nasa 2.9 hectares po ito, entitled property po ito. So nakausap ko po kanina yung may-ari. Ano ho? Currently nagbabakasyon po sila sa ibang bansa. And pag uwi niya po, magmi-meet kami personal. Ano ho? So yung mga linderos niya po, yung mga gumamela. Ayan.
Okay po. Yan, ang ganda ng property po na to. So, ito po ay nyugan at tubigan. Tapos, may piggery. Doon tayo sa piggery. Tingnan natin, tara. Saan po ang daan natin? Pwede dyan duman. Oo. Oo. Paborito yan ng baka. Kulapi. Ayan po, dito maganda po dito mag livestock farming, free-range chicken. Ayan po, goat farming, pwede. Pwede nga yung tilapia dyan. Sabay ba dyan may lubog na yun? Aha, may fish pan ka po dyan? Hindi, wala pa, pero pwede. Pero pwede. Okay, pwede maglagay ng fish pan, ano? Pwede, i-develop lang. Ayan, ganda na itong property na to. So, ayan po. May mga tanim silang. May mga fruit bearing po dito. May mga puno din ng saging. Ano pong meron dyan? May mangga. Mangga. May guyabano. Ano pa po? Prutas nyo dito. Siniguela. May siniguelas din. Langka. Okay po. Kaya lang wala akong pusi. Okay po. Ilang kong susi dito isa. Okay lang po. So ito po yung piggery. So kasama po ito. Sa ibinip. Saka yung dalawang source ng hukay. Oho. Ayan siya. Kasama po yan. Ayan, may mga baboy po. Kasama na po baboy? Hindi. Hindi. So ayan po yung piggery. So tapos ayun yung bahay. Ito tatlong inahin. So ayan mga ka-for the bodies, kasama po yung piggery po natin. Ayan. Then ito po yung nakakailang kaban po ito? 140. 140 kabans. Okay, ito pong palayan po na to. Kasama po po yung nyuga na yan? Di na? Yung kabilang yun, hindi na. Hindi na po yan. Ganyan lang sa may pilapil ay pag ganyan. Yan lang po yung pilapil na yan. Tapos papunta na po. Sa banda rito, kasama pa yan. Saan po? Alin po? Yung burol na yan, kasama pa yan. Yung brol na yan. Mga hati yan pag gano'n. Yung Okay pilapil po. na naitaas na yun, pag gano'n naman, dirito. Okay. So, ayan mamaya palipadan po natin ng drone mga ka-for the bodies para makita ho natin yung whole area ng property. Yan, napakaganda po nito. Ayan po. Mga niyog dyan. May mga punong mangga, malalaki na. Panalo to. Magandang magandang investment. Ayan po. So tara mga ka-for the bodies, tingnan po natin yung aerial shot ng property para makita ho natin lahat. Mga ka-farm lot, mga ka-for the bodies, check po natin yung aerial shot po ng property. Ito yung lupa ho natin, makikita ninyo. Meron po siyang wide open area na ideal para po sa pagbabakahan, pagkakambingan, kung gusto nyo ho mag-alaga ng free-range native chicken, mag chicken farming po tayo. Napakalawak po nito. Napakaganda na pwedeng pag-alagaan po ng mga kahayupan. Ito naman po yung burol na part, nandiyan po yung mga nyug po natin. Tapos, ito pong katabing lupa, ito po yung yan pong rice field po natin, yan, tutukan po natin. Yan po ay umaani po ng 140 kabans ng palay. I-subdivide nyo lang po sa dalawa, yan po ay 70 sacks of rice. 70 sacks of rice, 140 kabans of palay. Ngayon, pwede nyo din pong taniman ng mga gulay. Ito pong open area. Makita nyo po yung hangganan. Tapos yan, may makita po kayong bahay po dyan. Yung pong bahay na yan is, kumbaga yan yung lukaran po. Ng mga niyog. Ayan po yung wide area. Napakaganda po pag-alagaan ng baka po yan. Tapos pwedeng pagtaniman po ng mga gulay, iba't ibang gulay po. Okay, tapos itong portion na to, yan yung mga nyugo natin. For me, mga ka-for the bodies, kung ako ho tatanungin ninyo, napakaganda po ng property na to. Nasa 80% po ang flat area niya. Kaya very ideal po talaga sa vegetable farming, rice farming.
Yung mga naghahanap po dyan ng mga flatland, ito po, napakaganda nito. Pwede pong gawing residential farm area. May sarili na siyang piggery. Hindi na ho kayo gagawa pa ng tangkal ng baboy. Andyan na po. Dun sa mga gusto mag-alaga po ng baboy. Tapos may portion din po siya na pwedeng gawing fish pond. Higit sa lahat, malakas yung signal ng cellphone. Kasi importante po sa atin yung communication. Tapos ito ang maganda nito, from National Highway. Ayan, makikita nyo yung barangay road. Estimated po mga ka-farmlat natin, from barangay road po siya hanggang sa National Highway, it is 200 meters. Ayan, puntahan natin yung National Highway, mga ka-for the bodies. Ayan, makikita nyo po yung mga katabing lupa, nandyan po sa labas. Ito kasing looban po na to, puro farm area po ito. Okay? Yan, papuntang Santa Elena. Ito naman pong kabila, papuntang Calawag, Quezon. Mas malapit po siya sa Calawag kung tutuusin. From Manila, kung babiyahe ka po papunta dito, nasa 5 hours po siya, to 5.5 hours na travel po natin sa sasakyan. Ayan po yung barangay road. Ngayon pagpasok nyo po, i-park nyo lang po sa tabi ng barangay road yung sasakyan po ninyo. Ito na po yung bubungad. Ito na po yung lupa. Ayan, simula na ho yan. Ayan, very accessible mga ka-farmlat po natin. Ayan, napakaganda ho. Whole flat area mga ka-for the bodies. Ayan po. So mga ka-for the bodies, i-check naman po natin yung daanan po ng property. From National Highway, dun sa simula ho ng video natin at saka dun sa drone shot, pinakita ho natin na yung daan po ng property is nasa 200 meters po mula National Highway. Yan po yung property ho natin. Ngayon, dalawa po yung daan niya. Pag tumawid ka lang po nung una, yung barangay road po, nasa tabi po ng sapa. Pagtawid mo po doon, property na po. Ngayon, kung doon po ang gagawa na daan, pwede po maglagay ng culvert po, mga 2 culvert po. Tapos papalagyan po natin ng maliit na tulay. So, pwede na po doon dumaan. Pero ito po talaga yung daanan ng property. Meron po siyang pathway sa gilid na pwede pong palawakan up to 3 meters. Meron naman po yung pathway po kasi, concrete pathway po siya. Tapos, yung katabi po ay lupa na. So, pero yun po, pwede po nating i-develop ng isahan na mas malaki. So, yung pong daanan po na yon is barangay road project po talaga yon. Yung po ay, kumbaga, sagutin ng barangay. Pero dahil nga po, hindi pa po nagagawa ng barangay, still, yung pathway po ang konkreto pa lang. Tapos yung kalahating portion po ay lupa pa. Pero ito po ay napakalapit po nito sa National Highway. So, very ideal farm, relaxing farm. Ayan po yung farm po natin. Ito po mismo yung dinadaanan natin papasok. Yan po yung portion pa po ng Linderosa na po, tagilidan ng property. Ngayon po yung tagilidan po kasi na yon, doon po nagbigay ng daan yung mga katabi po natin. So yung sasakyan po natin, pagtigil po natin, ang katabi po, lupa na po. So hindi po mahirap ang daan, very accessible, at ang higit sa lahat po, kayang-kaya pong marating minuman. So ayan mga ka-for the bodies, hanggang dito na lamang po yung video po natin. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga subscriber, follower, at sa mga nagmamahal. Hanggang sa uulitin mga ka-for the bodies, message lang po ako, andyan po yung contact number natin. So thank you very much po. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan at tanging Kanya lamang. Mga ka-for the bodies, I love you all. See you po sa ating next videos.